Battle of the East and the West. Ito ang tema ng isa sa pinag-uusapan na laban ni Manny Pacquiao sa buong karir niya bilang boksingero. Nakalaban niya dito ang Briton na si Ricky the Hitman Hatton. Ginanap ang laban noong ika-2 ng Mayo taong 2009 sa MGM Grand Garden Arena, Las Vegas, Nevada, USA. Sa labang ito ay dedepensahan sa ika-4 na pagkakataon ni Hatton ang nooy hawak niya na IBO Light Welterweight title at Ring Magazine World Junior Welterweight titles. Sa sobrang exciting nga ng laban ito, ay isang buwan bago ang laban ay sold out na agad ang tickets para sa 16,000 na mga upuan sa MGM Grand. Bago ang laban ay pinuri pa ni Pacquiao si Hatton at sinabing mabait di umano ito. Dagdag pa niya na ang gagawin nila ay parte lang di umano ng trabaho at wala daw umanong personalan. Samantalang si Hatton ay mataas ang kumpiyansa sa sarili, bagamat underdog sa laban. Hindi umano siya natatakot sa nooy Ring Magazine sa overall rank number 1 pound for pound boxer in the world na si Manny Pacquiao, dahil iyon umano ang division niya at dahil sanay na umano siyang maging underdog. Dagdag pa niya na muli daw niyang gugulatin ang buong mundo sa laban nila ni Pacquiao. Naiintindihan natin ang pinanguhugutan ng kumpiyansa ni Hitman dahil sa panahong ito rank number 1 siya sa junior welterweight at number 8 pound for pound boxer in the world ng The Ring Magazine. Ito ang kartada ng dalawa bago ang laban. Si Pacquiao ay may 48 na panalo, 3 talo at 2 tabla. 36 sa mga panalo niya ay via TKO. Samantalang si Hatton naman ay may 45 na panalo, 32 dito ay via TKO at may nag-iisang talo lamang na natamo niya sa mga kamay ni running man Floyd Mayweather Jr. noong December 9, 2007. Parehong 30 years old ang dalawang ito at parehong nasa prime ng kanilang karir noong mga panahon yon. Kung gaano kainit ang labang ito, ay di hamak naman na mas mainit pa ang mga coach ng dalawang ito. Inasar pa ni Mayweather Sr. si Freddie Roach at tinawag na cockroach o sa Tagalog ay ipis. Katunayan nagandog pa nga ng nakakainsultong tula ang coach ni Hatton na si Floyd Mayweather Sr. na ama ng dating karibal niya. Ito ang bahagi ng tula na sariling likha pa mismo ni Buyabang Sr. We need to do what we need to do. It ain't personal between me and you. Come May 2nd you will be uncrowned with your head hanging down. The pain and stress left to confess that the Hitman's the best. So let's make it simple and plain. After this fight, Pac will never be the same. It ain't no diggity, it ain't no doubt. Pac's gonna find out what it's all about. When he beat the old legend Oscar De La Hoya, he was over the hill. Now it's time for you to swallow the same damn pill. Get your tickets now, peoples, and let's make it clear that the Pacman as weapon is almost here. It ain't no secret and I hope you know, the Hitman Hatton by KO. Ang ibig sabihin lang po ni Mayweather Sr. ay tatanggalan umano nila ng belt si Pacquiao sa pamamagitan ng knockout at ipaparanas umano sa kanya ang pait ng pagkatalo na naranasan ni De La Hoya sa kamay ni Pacquiao. Kung inyong matatandaan, si De La Hoya ang pinakamalaking pangalan at pinakahuling tinalo ni Pacquiao bago ang laban niya kay Hatton. Welta naman ni Freddie Roach, lagi daw umano niyang sinasabi kay Pacquiao na madidisappoint umano siya kung lumagpas pa sa round 3 ang naturang laban. Ibig sabihin lang po nito, gusto ni Roach na sa loob ng 3 rounds ay dapat manakaut ni Pacman si Hatton. Bago ang laban, sangkatutak na racist comments ang inabot ni Pacquiao at ng Pilipinas mula sa ilang mga journalist ng Britanya. Matatandaan pa na isa sa mga kilalang boxing coach at trainer na si Teddy Atlas ay nagsabing siguradong mananalo di umano si Hatton. Pinagtawanan din ni Ricky Hatton ang di umano'y paulit-ulit na galaw ni Pacquiao na right hook roll on. Ang hindi niya alam ay ito rin pala ang magpapabagsak sa kanya. From Freddie Roach. Yeah. Same move. That's what I'm trying to tell you. Right hook, roll under. Right hook, roll under. Right hook, turn off. Drop up on. Sa entrance ay pangiti-ngiti lang ang ating pambato at kasama pang wrestling superstar na si Dave Batista. Marami ding Hollywood stars ang nanood sa laban na ito, tulad na lamang nina Jennifer Lopez, Mariah Carey, Jay-Z at marami pang iba. Round 1, bumitaw agad ng jab si Pacquiao. Sinubukan namang pasukin ni Hatton ang depensa ni Pacquiao na para bang isang kalabaw na handang umararo kahit pa ng isang semento. 1-2 combination at right hook ang naging sandata ni Pacquiao para maagang patikimin si Hatton ng isang knockdown. Ito ang right hook roll on na nauna ng pinagtawanan ni Hatton.
Round 2, bago pumasok ang ikalawang round ay sinabihan ni Mayweather Sr. si Hatton na dapat umano igalaw nito ang kanyang ulo para hindi maging easy target na matutulis na suntok ni Pacquiao. Sa round na ito, nawarningan ng referee si Hatton dahil sa paghawak nito sa likod na bahagi ng ulo ni Pacquiao. Hanggang sa masapul ni Pacman si Hatton ng mabangis na kaliwa na tumama sa kanang bahagi ng baba nito habang papasok siya sa depensa ni Pacquiao na naging dahilan ng pagbulagta niya sa luna. 9 na segundo bago magtapos ang round 2. Sa sobrang lakas nga ng suntok na ito ay halos hindi maigalaw ni Hatton ang katawan niya at halos maduling ang mga mata nito. Patunay na sa mga oras na iyon ay nakakita si Hatton ng maraming bituin. Hindi na nagbilang pa ang referee at agad na pinalapit ang mga medics. Sa di kalayuan naman ay makikitang umiiyak at nag-aalala ang girlfriend ni Hatton. Inom pa nga ito bigla ng tubig sa sobrang nervyos dahil sa masaklap na nangyari sa baby Hatton niya. I know you know how to do Vegas, so have you ever been in a situation like this? Not really. See what I bring my wife to? Been involved in what can only be described as a soft kidnap by Diddy. This is a pair I want to hang with right here. He's with me. With him now? Anything can happen. Oh, I want to be with you then, player. Am I? Di rin maipinta ang mukha ng mga British anchors dahil sa masaklap na pagkatalo ng kanilang bayani. Matapos ang laban ay sinisi ni Hatton ng kanyang coach na umano'y naging dahilan ng pagkatalo niya dahil umano sa sobrang pag-train sa kanya at sa sobrang daming pinapagawa kaya hindi na daw siya nagkaroon ng pagkakataon na makapagpahinga at ma-recover ang mga muscles. Kaya naman, sobrang nasa edo umano ang kanyang energy bago pa ang laban. Samantala, pagkatapos ng laban ay tila naging isang maamong tupa na ang coach ni Hatton na si Mayweather Sr. Ang dating makata at magaling magsalita at tumula. Tila nabubulol na at natutulala pa dahil sa sobrang kahiya na inabot niya at ng kanyang alaga sa mga kamay ng ating pabansang kamao na si Manny Pacman Pacquiao.